Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po natin i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at church mates. Inaanyayahan din po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Yeah, your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
wherever I may go. Oh, I will trust in you, I will keep praising you through the night. I put my hope in you, you are the one. Come on, Philippines, let's go! You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe.
Umawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ng ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Itong lupa'y dinidilig ng saganang tubig ulan. Sa bundok at gubat na may mga damoy binubuhay. Pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. Pinapakain nga niya nagugutom na inakay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw pong ito na muling pinagkaloob niyo sa amin upang lumapit sa inyo at manambahan. Naway amin pong matagpuan ang kapahingahang nagmumula sa inyo at matanggap din po namin ang inyong mga salita na siyang magsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Naway ikaw po ang siyang mataas at maghari sa buhay namin at ang presensya mo ang siyang aming maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong pagbasa sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa unang Korinto, Kabanata 9, mga talata 16 hanggang 23 na ito po ang sinasabi. Hindi ko'y pinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maaasahan akong gantimpala. Ngunit ang totoo, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ano ngayon ang gantimpala ko? Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan na ako'y hindi nagpapabayad sa aking pangangaral ng magandang balita, kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito. Kahit hindi ako isang alipin, nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas maraming nasasampalataya kay Kristo. Sa piling ng mga kapwa ko Hudyo na mamuhay ako bilang Hudyo, upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo,
Sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos, dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Sa mahihina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay maligtas ko ang ilan sa kanila. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikakalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Magandang gabi, mga minamahal kapatid sa Panginoon. Kumusta kayo? Nakapwa ko tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tinawag na mamuhay upang kamtan at kasama niya sa kanyang kaharian at mamuhay na nagpupuri at naglilingkod sa kanya. Kung nakarang Huwebes, ang ibinahagi sa inyo ay ang tungkuling nararapat. Pero ngayong gabi, ating pagtutuunan ang ating buhay ay ang buhay ng tinawag. Bagamat kung naririnig natin ang salitang tinawag, ay naisip agad natin na para bang ipinatutungkol ito sa tawag sa paglilingkod, pagiging isang pastor o pagiging isang diakonesa. Pero ang totoo, tayong lahat ay tinawag ng Diyos na mabuhay ayon sa kanyang paghahari. Tayong lahat sa loob o bahagi ng katawan ni Kristo, ang iglesia niya, anuman ang kinabibilangan nating grupo na kumikilalang si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, ay pawang mga tinawag. Tinawag na mamuhay kasama ng lahat na nakasakatawan ni Kristo upang kabahagi sa kanyang kaharian ng pag-ibig at kapayapaan. Mamumuhay bilang matinawag. At kaakibat ng pagtawag ay ang tungkulin. At dahil tayo ay tinawag, una, tayo ay may tungkulin. Bawat isa sa atin ay may tungkulin. Isang parte o bahagi ng 10 taong programa ng ating iglesia sa Tangos ay maipagawa o mapatapos ang gusali ng ating sambahan o ang ating iglesia dito sa nagkaisang Iglesia Metodista sa Tangos. At ang katuwang o kasabay nito ay ang mapuno ang malaking gusali ng mga taong sama-sama sa pagsamba bilang kapahayagan ng pagkakapatid sa iglesia. Ang katanungan, paano natin gawin na punuin ang ating sambahan? Kung mapatapos na ang sambahan, ito ay maaring maglalaman ng higit sa 500 katao sa isang pagsamba. Katanungan po, sa tingin ba natin mapupuno natin ito? Ano ang tungkulin mo, kapatid? Ang sabi ni Pablo sa talatang 16, hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng mabuting balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. At sabi pa niya, aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kung titignan po natin, tayong lahat ay may iba't ibang tungkulin. Ngunit may mga tungkuling lahat tayo ay gagawa. Tungkuling magpasalamat sa Diyos na ipinapahayag sa ating pagsamba at pagbibigay ng ating wastong ikapo, handog pasasalamat at handog ng pagtatalaga. At ang isa nating tungkulin ay ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi tayo lahat ay pastor, diakonesa, punong laiko, guro, Sunday school teacher, o puno ng konseho o namamahala sa paggawain o sa ministeryo. Ang BOT, hindi tayo chairperson ng nurture, ng outreach, o ng witness.
Ngunit lahat tayo ay may tungkuling magpatotoo. Paano ang patotoo mo, kapatid? May naakay ka ba? May naakay ka na ba sa pamamagitan ng iyong buhay na nasa kay Kristo? Si Pablo bilang tinawag ni Kristo ay nagpatuloy sa pagpapahayag tungkol sa pagliligtas ni Jesus. Nangangaral, nagpapayo, nakikipamuhay sa mga tao, hindi lang sa mga sumasang-ayon sa kanya, kundi pati na rin sa mga tao na tumutuligsa. Isang patotoo na ibinahagi ay ang buhay ni Gib Martin. Siya po ay naging pastor noong 27 taong gulang siya. Dati siyang guro sa eskwelahan. At dahil guro, siya ay pagod sa kanyang pagtuturo ng 27 estudyante sa kanyang klase. Kaya't pagkatapos noon, siya ay tutungo sa beer garden o sa bar at iinom ng isang beer. Siya ay galing din sa relihiyosong pamilya, ngunit naging ateista ng 3 taon at nagkaroon siya ng mga araw na desperado at parang walang kakilala. Ngunit doon sa bar o sa beer garden, laging nakikita ni Gib Martin si Charlie na mas matanda sa kanya. Si Charlie ay naging alcoholic o lasenggo ng maraming taon. Ngunit si Charlie ay nadala ng lola ni Gib Martin kay Jesus. Si Charlie ay nabibigatan sa mga kaluluwa o siya ay nababahala sa mga kaluluwa na malayo sa ating Panginoon. Kaya habang siya ay nasa beer garden, ang trabaho niya ay nakikiusap o nakikipag-usap. Hindi siya umiinom ng anumang nakakalasing, kundi ang iniinom po niya ay kape. At siya ay nagpapatotoo sa mga nakikinig sa kanya. At doon napansin ni Charlie na miserable ang buhay ni Gib Martin, kaya kinaibigan niya ito. Hindi raw siya makapagtotoo kay Gib dahil sa ugali nito. Ngunit inimbitahan niya si Gib sa isang pagsasalita ng isang nagtapos ng pagkadoktor. Nagkasundo sila na pagkatapos ng pagsasalita ng doktor, ay pag-usapan nila ang paksa ng doktor. Kaya't sumama si Gib at narinig niya ang patungkol sa Ebanghelyo sa unang pagkakataon. Nakita niya ang kanyang kasalanan at nagsukas siya ng halos magdamag. Akala daw niya siya ay mamamatay. Kinatanghalian ng sumunod na araw, siya ay lumuhod at isinuko ang kanyang buhay kay Kristo. Kaya doon, noong kausap na niya si Charlie, nalaman niya na si Charlie at ng lahat ng dala niya kay Kristo ay nanalangin magdamag para sa kanya. Ang masakit daw ay walang lokal na iglesia na tumatanggap kay Charlie dahil siya ay nagpupunta araw-araw sa beer garden kahit hindi naman siya umiinom ng nakakalasing. At kahit daw sa lokal na iglesia na sinabi ni Charlie na paki-aniban o kung saan maging miyembro si Gib Martin, ay hindi rin tumanggap, hindi rin nila tinanggap si Charlie. Kaya, ang katanungan, mali ba ang ginawa ni Charlie? Na si Charlie ay nagpupunta sa beer garden, ngunit naghahanap lang ng pagkakataon na ibahagi ang ebanghelyo tungkol kay Jesus. O ginaya lang ni Charlie ang ginawa ni Pablo sa pagpapahayag tungkol sa kaligtasan. Ano ang tungkulin ng Tangos United Methodist Church? Kung sa 10 taong plano, mapupuno kaya ang ating sambahan pagdating ng ika-10 taon ayon sa 10 taong programa?
Tayo ba ay gumagawa ng gaya ng ginawa ni Charlie? O gaya tayo sa mga lokal na iglesia na dahil nagpupunta si Charlie sa beer garden, ay hindi na rin nating tanggapin ang gaya niya? Meron ba? Sabi ay, winning others to Christ requires presenting the gospel to lost people without needlessly offending them. Ang pagpanalo daw sa tao palapit sa ating Panginoong Hesukristo ay yung pagpapahayag lang ng ebanghelyo ni Jesus sa mga tao na hindi na kailangang sila ay masaktan pa. Kung tayo ay mayroong tungkulin, tayo ay tinawag, tayo ay may tungkulin, at dahil mayroon tayong tungkulin, kailangang tayo ay may layunin. Sa piling ng mga kapwa ko Hudyo, sabi sa verse 20, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Sa mahina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga nagpapala nito. Sa mga talatang ito, ating mga matutunghayan po natin ang ating mga tungkulin. At ito ang ating mga layunin. Ang ating matungkulin na ito ay siya rin ang ating mga layunin na gawin para sa ating kapwa o para sa ating Panginoon, para siya ay ating papurihan. Una, maghikayat. Sabi ni Pablo, upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Paano ba tayo maghikayat? Pangalawa, magdala. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, mamumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. At ang pangatlo na ating tungkulin at layunin ay magpatatag. Sa verse 22 sabi, sa mahina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. At ang pang-apat ay magligtas. Sabi ng talata, nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. At ang panglima ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Verse 23 sabi, ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Sa ating pagnanais na makapagdala ng kaluluwa sa paanan ni Jesus, kailangang ipahayag natin kung paano tayo nakakilala kay Jesus. Ito po yung ating patutuo. Mahirap magdala kung wala tayong ginagawa. At mahirap magdala kung ang ating mga salita ay kabaligtaran o hindi ayon sa ating mga salita. Sinasabi ni Pablo na kailangang alisin ang mga balakid na maaring makatisod sa kapwa. Tingnan po natin ang ating mga sarili, mga minamahal mga kapatid. Ni kailanman kaya ay hindi tayo nakatisod o hanggang sa ngayon ay meron pa tayong mga ginagawa na nakakatisod sa ating kapwa.
kayo po ang makakasagot po niyan. At sabi ni Pablo, makibagay sa lahat na hindi naman kailangang makipamatok o gumaya sa kanilang ginagawa. Pwede tayong maging kaibigan na ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na hindi sumusunod o gumagawa o nakikipamatok sa ating kapwa. Gawin ang mga layunin na maging makatotohanan. Ito po ang kailangan po natin gawin. Ng ating layunin ay maging makatotohanan. Yung bang makatotohanan ay yung maisasagawa. Yung plano ng 10-year program ng ating iglesia ng nakaraang 2-3 taon na. Ibig sabihin, 3 taon na po yung programa po natin, na yung 10-year program. Ang layunin nito ay tingnan po natin kung makatotohanan. Ito ay maging makatotohanan lamang kung gumagawa ang lahat na miyembro ng Tangos United Methodist Church. Pero kung ang iilan lang ang gagawa, maaari din. Dahil wala namang imposible sa ating Panginoon. Ngunit paano? Kaya ang ating mga layunin ay gawin po nating maging makatotohanan. Sabi ni Pablo, upang sa kahit anong paraan mailigtas ko ang ilan. Pansinin po natin mga kapatid, hindi sinabi ni Pablo na madalan niya silang lahat, kundi ang sabi niya ay ilan. Alam po natin na kung ang sinabi ay ilan, ito po ay hindi marami. Ngunit ang ilan, kung pinagsama-sama ang mga ilan na yan, kung halimbawa merong 10 care group ng ating iglesia, at ilan ang madala ng isang care group, kahit sabihin mo lang, tigda-2 ang madala ng isang care group. Bawat care group ay 2 ang kanyang madadala. Yung 2 ilan na yon, ginawang 10, edi meron na po tayong marami-rami. 20. Maging makatotohanan po yun mga minamahal mga kapatid. Kung ang ating sambahan o kung bawat isa sa atin ay makipagtulungan. At ang layunin ay totoong bigyang papuri ang ating Panginoon. Na ang ating iglesia ay mapuno ng mga kaanib, sumasamba sa ating Panginoon, mga nagsuko ng buhay kay Kristo. Hindi ba ganito ang dahilan kung bakit meron tayong mga care group? Ang layunin ay hindi lang may palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, kundi makapagdala ng kaluluwa sa paanan ni Jesus. Kaya ang katanungan po, mga minamahal mga kapatid, ilang taon na po bang may care group ng ating iglesia ng Tangos? At sa bilang ng taon na merong care group, ilan na ho ang nadadala sa paan ng ating Panginoon? Lahat naman po tayo ay may dinadaluhang care group. Kaya ang katanungan ay kumusta ang mga kaluluwa? Meron ho bang ilan na dala ng bawat care group? Pag natin hayaan ng ating kaalaman ay hanggang kukute lamang. Matatandaan ho ba ninyo yung head knowledge lang? Kadalasan po, tayong mga Metodista ay tinatawag na HK lang, hanggang head knowledge lang. Dahil maari hindi nakikita sa atin yung pagkilos na gustong makita ng iba sa mga pinangungunahan at ginagabayan ng malapitan ng ating Panginoon.
Ang ating layunin ay napakahalaga. Layuning magligtas, layuning makapagdala ng nawawalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Napakahalaga sapagkat ito ay kapahayagan ng ating pagtalima kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Sa ating layunin na makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoong Hesus, kailangan nating pagtimbangin ang lahat o timbangin ang lahat. Tayo ay nihiwalay na sa napakahalang layunin. Tayo ay tinawag, inihiwalay sa napakahalagang layunin. Hindi inihiwalay upang hindi makihalubilo. Huwag daw po tayong kagaya ng iba na baka mahawa ng kasalanan ay hihiwalay na sa kapwa. Meron daw po mga grupo na ganito, nagsasabing sila ay Kristiyano. Inihiwalay ang kanilang sarili. Hindi naman po natin sila masisisi. Baka daw po sila magkasala. Pero ang kasalanan, mga kapatid, hanggang hindi po natin ginagawa, ito ay hindi nakakahawa. Lalong-lalo na kung ang ating sentro ng ating mga ginagawa, sentro ng ating tungkulin at ang ating layunin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo ay inihiwalay, ngunit tayo pa rin ay nabubuhay sa gitna ng mga tao. Ang ating layunin na makapagdala ng kaluluwa ang siyang ating sentro upang hindi tayo mahawa. Si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan, ngunit hindi siya nagkasala. Pinanatili niya ang kanyang kabanalan. Kaya isentro din natin ang ating buhay sa tungkulin at layunin bilang mga taong tinawag na kasama sa mga gawaing pagliligtas upang maligtas ang ilan. Ano kaya ang nangyari kung si Charlie na binago mula sa pagiging lasenggo ay nagsabi, ngayong Kristiyano na ako, hindi na ako pupunta sa beer garden? Naligtas kaya si Gib Martin na naging pastor? O kaya kung si Charlie ay pabalik-balik sa bar at nag-inom uli, naakay kaya niya si Gib Martin? Tuloy mga minamahal mga kapatid, sa mga bahaging ito, maalala ko, nabanggit ko na po ito minsan sa inyo. Ngunit gusto kong naalala ko po ulit na nung ako po ay destino sa Binangonan United Methodist Church, bago ako lumipat sa Noveleta United Methodist Church, dahil maaga po yung annual conference, ay alam ko na kung saan ako pupunta, alam ko na kung saan ako destino. Pero habang hinihintay yung araw ng aming paglipat, ako at ni si Mrs. ay tinawagan po ng isang miyembro ng church. At meron siyang kumpare na naglalasing. Sa kanilang salita na hindi po maganda para sa Tagalog. Kasi ang paglalasing sa mga taga Bicol ay hindi po magandang pagkakasalita. Tanungin na lang po ninyo yung mga Bicolano kung ano ang salita ng lasinggo. At siya ay talagang hindi makauwi dahil sa kalasingan. Kaya't sa ilalim ng aratiles, inabutan po namin siya. At kinausap at ipinahayag ang salita ng Panginoon at ipinanalangin. Alam po ba ninyo mga minamahal mga kapatid, nakalipat na po ko ng bagong destino. Hinanap daw po niya kami.
Hinahanap daw po niya ako. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat yung pagpapanalangin na yon, siya ay nagpatuloy sa kanyang pagiging naliwanagan. Siya ay nagpatuloy na dumalo sa Binangonan United Methodist Church. At siya ay nahikayat na tanggapin ang tawag ng Panginoon bilang isang pastor. Siya po ay naging pastor, nag-aral seminary, naging pastor, na destino, at sa kanyang mga destino, siya po ay pinatnubayan ng Panginoon. Kailan lamang po siya ay itinalaga bilang isang DS. Mula sa paging lasenggo, siya po ay naging DS. At siya po ay kilala po sa Rizal Philippine Annual Conference East. Kaya ito ay maalala, napakagandang maalala lang po ang mga ito. Sa paggamit ng Panginoon sa mga tao na patuloy na nagnanais maipahayag ang salita ng Diyos. May sabi po, kung gusto raw nating mangisda, tayo ay kung saan makikita ang mga isda. Ang ating po dito, alalahanin, huwag na po sa palaisdaan ng iba. Kundi punta na tayo doon sa kung saan may isda na wala pang nagmamayari. Kaya kung gusto nating makahikayat, kailangan nating puntahan sa kung saan may pahayag natin ang mabuting balita. Hindi na po sa mga Bible study na alam po nating meron na nagba-Bible study, kundi sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, mga grupo na nangangailangan ng liwanag, nangangailangan ng kaligtasan. Ang payo lamang ay pakaiingat lang po tayo para hindi masira ang ating mga patotoo. Tayo ay tinawag upang mabuhay kasama ng tagapagligtas at mga naligtas, upang sa ilan may sasama naman sa ikaliligtas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Aming Panginoon, Diyos na biyaya, Diyos na nagpapala, aming ngayong dinadala sa iyong harapan ang aming manghandog, handog ng pasasalamat, handog na pagkilala na kayo ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga ito. Pagpalain mga kamay at patuloy nawa na ang aming mga handog na ito ay magamit para sa pagpapatuloy ng mga layunin ng iglesyang ito at layunin ng bawat namumuno upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Salamat po at aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.